Sa ilang years ko sa car content, na-realize ko na napakaraming budol items online. Manood ka lang sa isang video, sunod-sunod na yan. At surprisingly, ang daming murang products. Pero ang problema, sa dami ng products sa Lazada, Shopee at mga auto supply, ang hirap malaman kung alin ang legit at alin ang puro marketing lang. Kaya sa video na to, i-review natin ang 3 random pero practical na car products na pwede mong gamitin kahit first time car owner ka. Take note, nasa 100 pesos or less lang ang mga to. Hindi ito sponsored, hindi rin ito based sa specs lang. Base ito sa actual experience, practicality at kung bibilhin ko ba ulit o hindi. Product number 1, rubbing compound. Unahin natin itong pinaka-common. Kapag first time car owner ka, siguradong dumating na yung araw na nakita mo may manipis na gasgas ang kotse. Madalas, hindi mo alam kung saan galing. Baka sa parking, baka sa motor, baka sa grocery cart, o baka ikaw mismo ang tumama sa pader habang nagpa-park. Ang unang instinct ng marami, patay, mahal ang repaint ito. Pero hindi agad. Maraming light scratches ang nasa clear coat lang. At dito pumapasok ang rubbing compound. Ang trabaho nito ay pakinisin ang pinakaibabaw na layer ng pintura para mabawasan o tuluyang mawala ang mabababaw na gasgas. Paano gamitin? Una, linisin muna ang area gamit ang microfiber towel. Pangalawa, lagyan ng konting rubbing compound ng sponge na kasama. Pangatlo, rub gently using circular motion. Huwag madiin agad, need na konting patience. Iyaan mong product ang gumawa ng trabaho. Pagkatapos, punasan gamit ang malinis na microfiber towel. Kung mababaw lang ang gasgas, malaki ang chance na halos mawala ito o hindi na halata. Pero tandaan, hindi magic ang rubbing compound. Kapag kita ng primer o bakal na part, hindi na nito maaayos yun. Isa pa sa common mistake ng mga tao, ginagamit nila ito linggo-linggo. Wag! Dahil abrasive ang rubbing compound. Unti-unti nitong kinakain ng clear coat ng pintura. Parang exfoliating soap. Okay gamitin paminsan-minsan pero kung araw-araw, ultimately may sira ang balat. Ganun din sa pintura. Verdict, para sa akin, sulit ba? Oo naman. Grabe, 100 pesos lang to. Pero pang emergency lang, hindi pang maintenance every weekend. Rubbing compound is a repair product, not a cleaning product. Use it only when necessary. Ngayong okay na ang labas ng kotse, punta naman tayo sa isang maliit na accessory na halos hindi pinapansin ng marami. Check natin kung talaga nakakatulong. Product number 2, door lock rubber cushion. Ito yung maliliit na rubber pads na ikinakabit sa door latch area. Marami nagsasabing mas gaganda raw ang tunog ng pagsara ng pinto. Mas tahimik, mas premium, pero totoo ba? Base sa experience ko, oo. Pero wag sobra expectation. Hindi bigla magiging luxury car ang sedan mo. Ang napansin ko, mas firm ang pakiramdam kapag sinara ang pinto. May konting bawas din sa vibration. At psychologically, mas satisfying ang tud. Alam mo yung feeling na parang mas solid yung kotse, parang mas mamahalin, ganun. Pero hindi ibig sabihin na naging mas ligtas na ang sasakyan. Wala epekto ito sa structural safety. Comfort accessory lang talaga siya. Some are claiming na mas door-friendly daw ito kasi mas na-absorb ang impact. Pero I don't know kung totoo. Installation madali lang. Linisin muna ang latch area. Isalpak ang rubber cushion, ulitin sa remaining doors, tas okay na. Common mistake, hindi masyadong lapat yung rubber kaya hindi nagsasara ng maayos ang pinto. Kaya siguraduhin tama ang placement. Verdict, hindi siya necessity. Pero kung gusto mong mas refine ang feel ng pinto, pwede. Lalo na kung mura lang. Basta, don't expect miracles. Think of it as minor door upgrade, not a performance upgrade. Okay na ang labas, okay na rin yung pinto, ngayon naman, pasok tayo sa loob. Product number 3, car interior cleaning wipes. Ito siguro ang product na pinaka-hindi exciting. Pero baka ito rin ang pinaka-practical. Car interior wipes. Alam mo, yung manipis na alikabok sa dashboard, di mo napapansin araw-araw. Pero after 1 week, parang kulay gray na yung lahat. Lalo na dito sa Pilipinas.
mainit, maalikabok, traffic. Kapag lagi ka nakapark sa open area, mas mabilis dumumi ang interior. Kitang-kita pag tinatamaan pa ng sinag ng araw. Ang maganda sa interior wipes, kuha ka lang, punasan, tapon, tapos. Hindi mo na kailangan kumuha ng maraming cleaning products. Goods ito bago bumiyahe o habang naghihintay ng sundo. Actual experience, napansin ko mas nagtatagal ang linis kapag regular na pinupunasan. Hindi kailangan linisin everyday. Mas okay ang konting linis every few days. Parang pag-toothbrush. Mas effective ang consistency. Common mistake ang mali ng iba. Baby wipes ang ginagamit. Hindi lahat ng baby wipes ay safe sa dashboard. May ibang may lotion, oils o alcohol. Pwede maging sticky, pwedeng kumapit, lalo na ang alikabok. Mas okay pa rin ang wipes na intended talaga sa automotive interiors. Verdict: eto ang product na bibilhin ko ulit. Simple, mura, useful, at halos lahat ng car owner magagamit. Small habits beat occasional deep cleaning. 5 minutes today can save hours later. Final thoughts, alin ang pinakasulit? Kung isa lang ang bibilhin ko, interior wipes. Dahil halos araw-araw mo siyang magagamit. Pangalawa, rubbing compound. Pero gamitin lang kapag kailangan. Pangatlo, door lock rubber. Nice to have, hindi must have. Eto ang gusto kong iwan sa inyo. Maraming bagong car owners ang iniisip na kailangan niyang bumili ng napakaraming accessories para maalagaan ang sakyan. Pero ang totoo, mas importante ang tamang paggamit kaysa maraming gamit. Mas okay ang 3 products na alam mong gamitin kaysa 10 products na nakatambak lang sa trunk. Hindi rin kailangan gumastos ng libo-libong piso para mapanatiling presentable ang kotse. Minsan, consistency lang. Regular na paglilinis at tamang maintenance. Yun ang tunay na napapaganda sa sasakyan. Kung gusto nyo masubukan, i-add ko ang product link sa video. Kung gusto nyo pa ng honest reviews ng mga murang car products, accessories at maintenance hacks na talagang sinusubukan natin sa totoong buhay, subscribe kayo sa Unlimited Life. Dito, hindi tayo basta nagpapadala sa hype. Sinusubukan natin, i-review natin at sasabihin natin kung sulit ba talaga para sa budget ng isang ordinaryong Pinoy car owner. Comment din sa baba kung anong car product ang gusto niyo subukan natin sa susunod. Baka yun ang susunod nating review. Maraming salamat sa panonood. Drive safe lagi at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ayun lang. I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Unlimited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli. Drive safely. Ingat!